Hello, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Pero, ewan ko kung anong oras dyan sa kinaroroonan ninyo. Ngayon kasi morning Ang aga kong nagising. Diyos ko, 2:00. Kaya hindi na ako makatulog. Kaya minabuti ko na lang na maging kapakipakinabang yung mga oras. Ngayon na ako mag-vlog kasi baka mamaya antukin ako. Isa ako matutulog, diba? So, masyado pong importante ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay tungkol sa ating national security na talagang in danger sa mga kalabang bansa, especially alam niyo na kung sinong pasaway na kapitbahay. Ito po yung tungkol sa attempt to hack sa ating mga government agencies, mga napaka-delicate na agencies. Lalo na, malalaman natin kung sino ang culprit dito sa hacking na ito. O attempt to hack. Pero mukhang dati na nilang ginagawa Hindi lang ito yung first time. Ngayon nabuking lang. Pero for sure, matagal na nilang ginagawa. Yung pinaka-importante po dyan, yung pinaka-delikado, yung tungkol dyan sa Philippine Coast Guard. Isa yan sa mga tinatry nilang ma-hack. At iba-iba pang mga agencies natin, even yung personal account ni Pangulong Bongbong Marcos ay gustong i-hack. So, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig pong sabihin, hindi po tayo masyadong, parang yung gobyerno natin, hindi masyadong concern sa cybersecurity. Kasi bakit nangyari? Buti na lang, well, pwedeng sabihin, kaya nga hindi natuloy Pero ibig sabihin, nandoon pa rin yung danger. Hindi ko po maintindihan kung bakit hanggang ngayon, may nabalitaan ba kayo na yung mga itinayo na mga internet supplies, internet companies na inilagay sa loob ng mga military bases natin, sa loob ng mga kampo, may nabalitaan ba tayo na tinanggal yon, inilipat, or ano ba? Ano ba ang plano ng gobyerno para doon? Very obvious. Very obvious na bakit ilalagay sa loob ng kampo. At yan po ay nangyari noong kapanahunan nung Duterte administration. Hindi mo maintindihan talaga kung ano yung nasa utak nung presidente, nung yung nakaraang presidente. Bakit ilalagay sa loob ng kampo? Even yung mga pogo, malapit sa mga kampo. So, ano bang, hindi naman tayo tanga. Yung mga nasa gobyerno ba, siya ang tanga? Or nagtatanga-tangahan? Or talagang mayroong mga katraidorang pinaplano? I mean to say, yung nakaraang gobyerno. Nangyari noong nakaraang gobyerno. Pero itong gobyerno natin ngayon, ano ba ang mga steps na ginagawa para dito? Sabihin nyo, kasi may kontrata. Fuck with the contract. Halatang halata naman delikado sa security ng isang bansa. Bakit hindi mo yan
Hindi mo yan pwedeng i-rescind ang mga kontrata na yan. Napaka-obvious na mayroon talagang mga hidden agenda, di ba? Di ba? Kaya magtataka tayo kung bakit ano mang gawin ng ating Coast Guard, yung pagre-resupply, yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, bakit palaging nahaharang na para bang alam na alam ng China kung ano yung mga gagawin, mga planong gawin 24/7? Di ba na nagtataka? Bakit parating nangyayari yun kung wala talaga silang koneksyon sa mga dapat makoneksyonan? Ngayon, ito pong tungkol sa attempt to hack na na-trace nga po. O, sabihin nyo, kita mo, Sultana, hindi ba dependable naman ang ating government? Yung agency na concerned dyan, yung DICT? Oo nga. Na-discover. Tapos ngayon, na-trace na galing sa China, yung company na Unicorn, na pinapatakbo ng communist government. Tapos ngayon, maang-maangan yung gobyerno ng China, na keso wala silang alam. Hindi nila alam yon. Pwede ba? Walang alam? Yung mga ganyang kadelikado, mga maseselang mga gawain na involving another country, na pwedeng pagmula ng matinding sigalot, sino mapapaniwala na walang alam? Walang alam yung gobyerno. Gobyerno nga mismo ang may-ari. Hindi ba natin ang tanga naman natin kung hindi natin iisipin na yung gobyerno mismo ang may utos? Diba? Tapos ngayon, mag-o-offer sila na tutulungan daw tayong matrace kung sino talaga yung guilty doon, yung may gawa. Come on. Alam mo, dito natin makikita na parang itong mga Chinese na ito, yung concerned na ahensya, yung Chinese government mismo, ang baba po ng tingin nila sa atin. Ang baba ng tingin sa mentalidad ng Pilipino. Na akalin, kayang gawin ng mga ganito. Kayang pasukin. Pagkatapos, pag nadiskubre, mag-aalok lang sila ng tulong na, tutulungan namin kayo na mahuli kung sino talaga yung may gawa. Tapos tutulong na maging secure ang inyong mga cyber chuchu. Nawawala kasi sa isip ko. Ano ba yung nun? Mga cyber communication lines. Tutulong. Ibig sabihin, mas lalong kapag ito kinagat ng gobyerno, itong sinasabing tulong na ito na kaistupiduhan, hindi ba't mas lalo tayong malalagay sa alanganin? Mas lalo nating ino-open sa kanila yung mga linya natin. Inuutakan. Di ba? Inuutakan lang tayo. Inuutakan. Na para bang napakabobo natin na hindi natin maisip na inuutakan tayo. Gagawa sila ng ganito. Tapos mag-aalok ng tulong.
Para matulungan ka, ano ang ibibigay mo? Di ba i-open mo? I-expose mo lahat kung papasok sila eh. Papapasukin mo lalo sa network natin. Masyadong maliit ang tingin. Masyadong ang tingin nila napakatanga natin para hindi matunugan kung ano yung talagang plano. Ngayon, ito namang secretary ng Department of DICT Information and Communication Technology. Ivan Uy ang pangalan. Inchik na inchik. Inchik. Ako po, sorry pero wala talaga akong tiwala sa mga may dugong Chinese, lalo na yung mga purong Chinese na nasa gobyerno. Tingnan nyo kung ilang porsyento ng mga Chinese ang nandiyan sa gobyerno. Sa Senado na lang, ilang Chinese ang nandiyan? Si Gatchalian, si Robin Padilla, na siya mismo nagsabi na half Chinese siya. Kaya no wonder, di ba, maka-China. Yung Sherwin Gatchalian nasa Senado. Yung kapatid, di ba kapatid yon, si Rex Gatchalian, nasa DSWD. Excuse me, sino bang naglagay niyan dyan? Bagay ba yan dyan, Rex Gatchalian sa DSWD? Social worker ba yan? Alam nyo, marami namang mas qualified na magpatakbo ng departamento na yan. Parang hindi naman proper. Mga mga Taipan, mga Chinese Taipan. Bakit yan ang ilalagay dyan? Hindi nakakabilib na pagpili po. Yung bagong DA secretary, purong inchik. Anong alam niya sa agriculture? Napaghahalata lang talaga na talagang ini-invade, pinipenetrate ng mga Chinese ang gobyerno. It's part of their creeping invasion. Tahimik. Suabe, di ba? Hindi halata. Ngayon, balik tayo dito sa DICT, itong hacking na ito. Ano yung sabi ni DICT Secretary Ivan Uy? Pinag-iisipan. Pag-iisipan nila kung tatanggapin yung alok ng China. Natutulungan tayo dito para matrace kung sino yung may gawa. Na-trace na nga, di ba? Unicorn. At connected doon sa Chinese government. Ano pa ang dapat anuhin mo dyan? Ano pa ang dapat pag-aralan dyan? Bakit hindi ba natin kaya na isolve yung cybersecurity concerns na yan? Ang bububo ba natin? Marami tayong magagaling na mga graduate nga ng AMA. Kinuha nga ng estudyante ng AMA, di ba? Kinuha nga ng Pentagon. Dahil marami tayong magagaling. Hindi natin kailangan ng utak ng inchik para ma-solve yung problema natin. Sila pa nga ang problema eh. Sila ang nagdudulot ng problema sa atin. Gagawan ka ng patraidor na gagawan ka ng issue. Tapos patraidor din na kunwari tutulong. Tapos itong inchik na Ivan Uy, pag-iisipan, sira ka ba? Pag-iisipan mo pa talaga. Ibig sabihin ng pag-iisipan, may posibilidad na tanggapin mo yung tulong.
kung talagang concern itong Ivan Uy na to sa security sa seguridad ng ating bansa, hindi niya sasabihin pag-iisipan. Binigyan mo pa ng pag-asa yung intruder. Hindi ako alam mo, kung cyber lang naman ang pag-uusapan, bakit hindi tayo kumuha humingi ng tulong sa Amerika at saka sa Japan? Mas magagaling ang mga yan. Bakit doon pa mismo siya mismo yung pumasok? Siya yung nag-intrude. Doon ka pa talaga hihingi kukuha ng tulong. Napakalaking kalokohan. Di ba mga kababayan? Subaybayan natin yan kapag yan tinanggap. Napakatanga na natin. Well, yun lang po mga kababayan, at siguro alam mo, dapat tayo pong mga ordinaryong mamamayan, kayo po dyan na mga viewers lang, siguro dapat sa halip na pa-comment lang tayo ng mga negative na comment, bakit hindi tayo tumulong na, alam ko may mga matatalinong viewers dyan kailangan tulungan natin yung gobyerno or tumulong tayo na imulat yung mga taong concern. Kung hindi man natin imulat yung mga taong gobyerno, dahil alam na naman natin na matatalino sila, di tumulong tayong magmulat sa ating mga kapwa, mga karaniwang mamamayan, na ito ang ginagawa sa atin itong traidor na kapitbahay. Para at least ma-spread natin yung importante na mga usapin, lalo na ganito sa seguridad natin. Importante po na pinag-uusapan niya ng mga dapat alam ng mga karaniwang, mga ordinary citizens. At tayo mismo, dahil tayong mga karaniwang mamamayan, tayo ang number 1 na apektado kung ano man ang masamang mangyari sa bansa natin. Kasi itong mga nasa gobyerno, ang yayaman ng mga yan. Kayang-kaya nilang magtago, lumabas na lang ng bansa. Magtago kung saan. Pero tayo maiiwan dito. 'Di ba? Kaya dapat tutulong tayo, huwag tayong pa manunood lang. Tama ba? Tama hindi. Parang inaantok pa ako Okay mga kababayan, hanggang dito na lang muna at magkita-kita po tayong muli. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog.